Ayan, a blessed afternoon po sa ating lahat. God is good. Wow, grabe naman. God is good. And all the time. Once again pa nga po, God is good. And all the time. Ayan, sige po tayong lahat before we start our service. Kasama sa ating spiritual culture to pray for one another or pray for our service. You can form a circle. It's either 3, 4, 5, o isang buo na kayo mag-circle para mag-pray para sa Panginoong Diyos. Sige, salamat po sa inyo. God bless everyone. We are inviting everyone here to sanctuary and place of worship to worship our Lord. Sino po tayo na magpuri sa Panginoon? Come on, pakitaas niya po yung kamay. Once again, sino po yung mga worshipers ng Panginoon? Pakitaas po yung kamay. And we are inviting everyone to come forward and enjoy the seat and encounter the presence of the Lord. And today, sabi ng awitin, everybody will praise the Lord. That name is Jesus Christ. Hallelujah. Galaw-galaw tayo sa Panginoong Diyos. Sabay-sabay na sa magpuli sa kanyang pangalan. Sabayan niyo po ako. Everybody, everybody, everybody. Everybody, put your hands up once again, everybody.
Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody praise the Lord today. Come on. Put your hands up. Everybody. With all your heart, do it for Him. With all your heart, all your soul, all your strength. Glorify, magnify, lift on high the name of our Lord. Everybody, everybody praise the Lord. Everybody. Kung mabuti ang Diyos sa'yo, bukod sa palakpak, sasayaw ka sa Kanya. Amen ba doon? Pero ba't dito nga kamay ng mga worshipers ni Lord? Pakitaas ka po yung kamay ko! Sino po yung nakalalasig, nakalalasig ng pagpapala ng Panginoon Diyos? And today, we will sing because of His goodness. Because He is good. Declare the Scripture to God. Sabay-sabay na lumawas sa Diyos. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
It is an urge or a command that everyone here will praise His name. Amen po ba doon? Kaya ka andito kasi itataas mo yung papuri sa Panginoong Diyos. Gusto mo magpasalamat sa Kanya. At the same time, gusto mo siyang marinig. Amen ba doon? This week, pwedeng na-test ang iyong buhay ng malalaking alon. Pwedeng palubog ka na or lumulubog ka na. Pero umabot sa point na sumisig ako, Lord, save me. Lord, tulungan niyo po kami. And minsan, hindi mo alam kung paano bumalik ulit sa Panginoon kapag talagang napagod ka na ulit. Amen ba doon? Kaya today, isang urge sa atin ang gustong gawin. Ipagawa ng Panginoong Diyos. In Philippians, it says here, now make me completely happy. Live in harmony by showing love for each other. Pwede ba pakalingan yung katabi mo ngayon? Pakitapik ng konti. Pakihag mo yung katabi mo ngayon. Come on. Baka malalim ang pinagdadaanan yan. Baka lumulubog na rin yan. Pero dahil sa pagbati mo bilang servant ng Panginoong Diyos, nalaman niya na mayroon pa ng kulay ang buhay. As we continue, be united in what you think. As if you were only one person. Sino po dito mag-claim ng COG Imus ay one body of Christ? Amen ba doon? Kagaya ni Jesus Christ, habang pasan-pasan niyo yung krus, habang binabato siya, habang nilalatigo siya, loyal pa rin siya kay Father God. And that's why you're here. Jesus died to give you life. Kaya isang panawagan ang urge sa atin. Balik tayo sa Diyos. Balik tayo sa pag-awit natin sa Panginoon na isang banal. A holy God. Holy means eternal. Mula noon hanggang ngayon at sa kinabukasan at sa hinaharap, He is holy. And that's why we are raising our hands right now. Can you raise your hands sa Panginoong Diyos? Come on. Something spiritual is happening when we raise our hands. Believing na diringgin tayo ng Panginoong Diyos. And believe it by faith. And receive it by faith. Nadinig na ng Panginoon yun. Alam niyo yung the best? Pag tumataas ang kamay, itinataas ang kamay, it means hindi ka nakalimutan ng Panginoong Diyos. Ito yung baon natin. That's why we sing, He is a holy God. Kulang pa mga awiting ito para pasalamatan siya. Kulang pa yung sayaw natin na minsan nagtitipid pa tayo para lang purihin ang pangalan niya. One day sa isang linggo, ibigay mo yung todo sa Panginoon. Isagad natin to mga kapatid. Ibigay natin ang karapat-dapat na kapurihan. Amen ba doon? Sino ba mga worshipers sa Panginoon? Pakitaas nga po yung kamay, come on. And today, we live it by faith that He will do something for you as we sing a hymn, as we sing a praise, a song to His name. Hallelujah. Enjoy the presence. Enjoy the quietness. And receive it by faith. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry.
knowledge. You've been written. Because He is above everything. The song forever. Today, walang pipigil sa'yo para ibigay ang kapurihan sa Panginoong Diyos. Come on. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever. And we will declare this. Sabay-sabay tayo. We'll sing the song forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
again, Lord, we say yes to your name, O God. Our commitment to be more obedient to your name, O Jesus Christ. Mahal naming Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, sa malayang pag-awit, Lord God. Despite of the storms, despite of shortcomings, Lord God, one thing that is really remain, Panginoon, na tinutupad mo ang iyong mga pangako sa iyong mga anak, Panginoon. And the reason why andito mga anak mo, Panginoong Diyos, maging sila ay buhay na pagpapala at testimonya na ikaw ay tunay na Diyos. Ang mga taong ito, Panginoon, ang buhay na ebidensya na ikaw ay Diyos na dakila, Panginoon. Sila'y pinagpala, pinalaya, Panginoon, at pinakinggan mo. Tingin mo ang awitin ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. As we worship your name in this place, O God, we will bring the best hallelujah that we can shout to your name, O Lord. Lord, nawa nalugod ka sa iyong mga anak. If there is gathering, you hear it, Lord God. At sinabi sa iyong salita din, Panginoon, na kaisa, kadalawa, o maraming tao nagkakatipon sa iyong pangalan, Panginoon. Kasama ka namin, Lord God. Kaya, Lord, iniaalay namin sa iyo ang bawat segundo sa oras na ito, O God. Have your way. At nawa, Lord, ma-receive namin ng buong clarity, na may clarity, Panginoon, ang iyong salita today, Lord God. And to posture, Lord God, a transformation that comes from you alone, O Lord. Salamat, Panginoon. At itinataas na po at itinitiwala namin sa iyong paanan ang lahat-lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Uy, narinig niyo ba kami? Uy, ate, sabihin na natin, dali. Before kayo makinig ng word, meron muna kaming i-reveal sa inyo. Kuya Kyle, ano ba yun? Our youth And young adults, will have Yaya Camp with the title, Residence. because you are the chosen ambassador in His Residence. So, Kuya Kyle, kailan ba ito gaganapin? Kailan nga ba? Kasi parang lumalamig din panahon eh. Uy, kaka-idea na. Because our Yaya Camp will happen on December 18 to 20, 2025. So, Ate Rovi, saan nga ba ito gaganapin? And this will be located at Javis Campsite, Dasmariñas, Cavite. And your down payment will be, for the youth is 500 and for the young adults is 700. So, our registration is until September 28, 2025. So, matagal-tagal pa para makapag-ipon. Yun lang. Bye! Uy! Interested? Siyempre, meron kaming booth doon para makapag-register ka na. And for more inquiries, makakapagtanong din kayo doon. So, yun lang. See you there! Bye-bye! We are the people of the Lord. Magandang hapon sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating third worship service sa Church of God Imus. And gusto po sana nating ma-welcome kung meron po tayong mga first-timers
na dumalo sa hapong ito or namimigay po kasi tayo ng tracts and I think ilang libo na yata napapamigay na tracts and praying na meron po tayong napapunta rito na naka-receive ng tracts or any newcomers po, first time po na naka-attend po sa ating gawain. Dito po sa banda rito, meron po sa gitna. Praise the Lord. Welcome po. At dito naman sa kanan ko, meron po ba? Meron din. Ayan. So gawin po natin ay gusto namin kayo ipag-pray, po. So can we request you po to please stand and ipag-pray lang po namin kayo. Yung pong ating mga newcomers, first-timers, pag-pray lang po namin kayo. At hinihiling po natin ng congregation to please raise your right hand towards them na i-release ng Diyos ang blessing po sa kanila. Hallelujah. Jesus, Lord, we thank you, God, for bringing these precious souls to this place. Indeed, oh Lord, it is your plan, it is your purpose, it is your goodness. You wanted to meet them today and to touch their hearts. Indeed, Lord, na ibigay ang iyong pagpapala, ang pabor mo, Panginoon. Makaniig ka nila, makatagpo ka nila, madinig nila ng maliwanag at may pagkaunawa ang mensahe mo na magdala ito sa kanila ng bagong sigla, pag-asa, lakas, pananampalataya, Panginoon, at isang magandang relasyon sa iyo, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome po muli sa inyo. Praise God. And so, tuloy din po ang ating gawain sa Lancaster Church of God. We have a 10:30 service doon po and also 3:30 p.m. service. Dalawang service po yan. So, malapit na po ang mga bare months. Ayan. September na at naghahanda na po tayo para sa October na ating pong anniversary. And ang si OG Dasma ay ngayon na po yung culmination dahil po kung mag-celebrate po tayo the whole month, panay celebration po yan ng ating anniversary. November ay planning na uli ng mga department heads po natin, ng ating mga leaders sa Church of God. And December, siyempre po, panahon sa pamilya. Ayan. Bonus na naman, sana nga, all, amen, na matanggap po natin ang blessing so we can just enjoy the season this December 2025. So, at siyempre po, ito'y tuloy-tuloy po ang ating gawain na ang City of Imos ay madala po natin sa Panginoon. So, naranasan na po ba ninyo sa inyong buhay na you were given a task, you were given an assignment, a project probably, and then tinanggap mo ito, you were encouraged, you were supported, pero in the middle of the project, parang biglang nagsisisi ka, bakit ko ba ito tinanggap? Ayan. So para bang yung assignment or yung task na napapunta sa iyo, suddenly, parang hindi pala ito yung gusto mo, hindi ka pala masaya dito, bakit panay problema yata, panay hirap yata, hindi yata itong kalooban ng ating Panginoon. Well, kaya naman tayo po ay meron tinatawag na gusto natin mag-set ng goal, ng objective, na yun ang titignan natin is like a vision na ito ang aking tututukan. So whatever happens in between ay tuloy-tuloy lang tayo. Kaya kung tayo naman ay maka-overcome at makaya nating lagpasan ang lahat ng obstacle, courses na ito, pagsubok na ito on the way to fulfilling that goal or task or assignment or project, tayo naman po ay talagang iba ang pakiramdam that you have overcome. Na tayo po ay naging victorious at sa huli ay we can say na we would be a different person, a better person, a stronger person, a more confident person for probably the next assignment or the next project. Tama po ba? Lahat po ba tayo dito ay nagkakaroon naman ng problema? Ano po, tayo kasi ay tao lang, amen. And siguro sa sementeryo, wala na po silang mga problema doon, wala na silang pakialam kung ano pa mangyari sa kanilang mga remains. Pero habang nabubuhay po tayo, may problema po tayo. At yung pong pagharap sa problema ay maunawaan natin para saan nga ba ito. So ngayon ay ating pong pag-uusapan ng isang account in the Bible in Matthew chapter 14. Tungkol po ito sa paglakad ni Peter sa water, walking in the water, ayan, on the water. So marahil nadinig na po natin lahat ito at ito po ay nadinig na rin natin ng ilang mensahe, exhortations about this walking on the water. Pero ngayon ay tingnan po natin ng isa pang anggulo na tumutukoy kung paanong sa pangyayari ng buhay natin ay may mensahe po ang Diyos sa atin. Ayan. So simulan po natin sa Matthew 14, verse 22 to 33 po ito.
Ang sabi po rito, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Ayan, so medyo parang may pagmamadali at they dismissed the crowd. Mamaya tingnan natin ito kung sino tong crowd na to. And verse 23, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. And later that night, he was there alone. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. And the next verse po, sa verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Wow. So nakakita na ba tayo ng taong naglalakad po sa ibabaw ng dagat? Ano po? Meron tayo napapanood, may padding po yun na clear na acrylic. Ano po? Akala mo naglalakad talaga. Pero ito po talagang wala po itong trick. And verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Sabi nila, it's a ghost. They said, and cried out in fear. Sobrang natakot, ano? Itong mga lalaking ito ay mga disipulo. Natakot. Ano po, hindi ko ma-imagine ano kayang pagkatakot kasi they use the word terrified. Nakakita ka na ba ng isang taong na terrified? Ayan. And verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. So mabilis naman po ang tugon ng Panginoon para naman wag silang himatayin sa takot. Sabi niya, ako to. Ayan. And then verse 28, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. And verse 29, Jesus said, come, he said. In the next verse, then Peter got down on top of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, sabi ng Panginoon. Ano, may konting rebuke. Ayan. Kasi namulubog na, no? And sabi niya, why did you doubt? So ito po yung sa verse 22, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, truly you are the Son of God. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos. Itong mensahe mo sa amin, alam ko na kakausapin mo kami at hiling namin bukas ang aming pandinig, spiritual ears and spiritual eyes for understanding and comprehension, that we may receive your message, your word, that will change us, strengthen us, bless us, O Lord God, and be able to do your will in our lives. In Jesus' name we pray, amen and amen. So our topic for today is about fix your eyes on Jesus. Yan po yung title po natin. Fix your eyes. Ayan, may mata naman tayo, amen. And dito po ay medyo blurred po yung salitang fix kasi po gusto nating linawin mabuti na ang mata dapat nakatingin kay Kristo. Hindi natin siya nakikita, pero nakikita natin siya by faith and tingnan natin kung paano ba ito. So, let's first study the context of the verse of this section of Matthew chapter 14, wherein ang context po natin sa Matthew 14 verse 1 to 12 is about John the Baptist who has been beheaded. Pinugutan ng ulo. Ayan. And because he was an apostle, because he was telling the truth, sharing the good news and righteousness of our God, at dahil doon ay, ayun, napugutan ng ulo. And scenario, the apostles learned about it. They were not able to grieve the death of their comrade, of co-apostles. Wala nang panahon, parang, COVID time, namatay, inilibing na lang, sinunog na lang, inilagay na lang sa plastic. But this time, ito po ay isang malungkot na pangyayari sa apostle. Ano po? Tapos, sinundan pa in Matthew 14, immediately, they have to go to the ministry immediately. Sabi po rito.
And they have to feed the 5,000 plus people. Kasi 5,000 mga men lang ito. And there are children, except children and women. So, trabaho agad. And ministry agad. Ayan, hindi na nakapag-iyak, hindi na nakaramay. Ika nga, wala nang service for that. Diretso na agad sa ministering ng mga tao na kailangan nilang puntahan. So you can just imagine the stress, and you can just imagine what they're going through. Parang mga workers lang natin dito na sobrang marami na rin pong ginagawa para sa Panginoon. Ayan. So, and next verse po, ito na po yung context po natin. Jesus walks on the water. So another scenario na after that, sabi dito sa verse 22, punta na tayo sa verse 22, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Immediately. So pag sinabing immediately, ay ang sabi po sa Greek word ay iotos, parang iutos. And straight away, yung salitang is immediately ay forthwith. Baka naalala nyo yung salitang forthwith, sikat na sikat po yan sa debate ng magagaling at matatalino sapagkat hindi nila maintindihan ito, pero yung pala, ang ibig lang sabihin nito sa Tagalog at English, now na. Ano po? Ngayon na. Huwag nang ipagpaliban yan. And so, sabi rito, if you will just put it in the context, ibig sabihin, right away, pinagtulakan na ng Jesus ang kanyang mga disciples. Sakay na kayo sa bangka. Ayan. At yung mga tao naman, uwi na kayo. Ayan. So, parang may pagmamadali. Ano po? Parang mayroong compelling na kailangan gawin agad ito. For some reason, but first, makikita natin dito in this context is that Jesus is genuinely concerned in the welfare of His disciples. Hindi na nakaiyak. Namatay ang kasama nila. Hindi na nakaramay. Hindi na ipaabot ang kanilang suporta. Pagkatapos, ministry agad. 5,000. Imagine kung gaano karami yung 5,000. Tayo po rito, punuin natin to about 360 ka na po tayo nun. 5,000 ito. 10 beses na 300, ilan po yun? 3,000 pa lang yun. So, ibig sabihin, nasa 15, 18 times na dami po natin. And ang sabi rito, dahil sa pagod, imagine, pinakain at nag-minister at nagkolekta pa ng mga natirang tinapay na umabot ng 12 baskets, and the Lord Jesus Christ immediately dismissed the meeting, dismissed the ministry, sakay na kayo ng bangka, ngayon na, now na, forthwith, alis na kayo. At kayo naman mga tao, uwi na kayo. Ayan, parang ganun kabilis. And ito po yung kasi nakita ni Jesus, the disciples were so exhausted. They were so stressed and distressed probably. Kasi para bang, hindi ba kami pwedeng umiyak? Hindi ba kami pwedeng matulog? Hindi ba kami pwedeng magpahinga? Sandali lang, Panginoon. Hindi, sakay na kayo ng bangka. Ayan, pambira, ano? They need rest after all what happened. And, meron ba mga worker dito? Maraming worker tayo, no? Salamat po sa mga worker na nagbibigay ng oras, panahon, nagbo-volunteer, nagtsatsaga, nagpapagal, gigising ng madaling araw, nagkamali, papagalitan pa, wala namang sweldo. Ano po? And yet they're here ministering so that we can all be together, have a nice place, and have a beautiful worship, and be able to hear the word. And salamat po sa mga workers natin. Palakpakan naman natin ang mga workers na yan. Sana malibre natin ng Starbucks or dali natin sa Tagaytay. So, bigay nyo na lang sa akin. Ako lang bahala. Parang gano'n. Ano? But, sama pala ako. And we all need to learn to take this time out. Pahinga naman pagka may time, sabi nga. Huwag naman panay ministry. Madalas na pagbibiroan na tuloy namin. No? Parang nabaligtad ng pangyayari. Ay naku, ang pamilya nakakaabala, hindi po gano'n. Ano po, ang pamilya po siyempre ay priority po natin.
Pero whether we like it or not, this is a family as well. Happens to be a big family of different, composed of many families. Kaya nga po ito yung tinatawag nating tahanan po natin. And yet, sabi ng Panginoon, kailangan din namang magkaroon ng time to bond, to eat together, to fellowship, go out, and have time with the family. Have time with yourself. Amen ba yun? Secondly, makikita natin dito na they obey, ano ba nangyari? They obey, sumunod naman, and in obeying, they will in fact come face to face with the storm. Ano ba yan? Sumunod ka na nga. May bagyo palang pupuntahan. Pinasakay mo kami ng bangka, Lord. Gusto mo kami magpahinga, mag-relax, higa-higa naman, hinga-hinga. Yung pala, yung pupuntahan namin, bagyo. And in between the storm, actually, is on the other side of the lake, is the Gennesaret place wherein marami po naghihintay naman na may sakit. Kailangan ng deliverance, kailangan po maministeran sila, and may bonus na bagyo papunta ron. Di ba? So, namatay, napagod sa libo-libong ministry, tapos minadaling sumakay sa bangka, at may bagyo pang bonus. Ayan. So, can you just imagine the scenario? And yun nga po, obedience to the will and to the Word of God does not guarantee a quiet life. It might even lead us through a storm. Ano po? Kaya naman, pag tinanong mo mga workers, siguro ang sarap maging worker, ang tahimik siguro ng buhay mo. Ngingiti lang po sa iyo yun. Sige ate, pagpipray kita, kuya, pagpipray kita. And gusto ko lang pong intindihan din natin na the storm was not unforeseen by Christ. He knows there is a storm coming. There is a storm na forming. Alam niya kung anong mangyayari sa mga disciples. Alam niya na yung pupuntahan nila before reaching the place, may bagyo. So, bagamat tayo po ay sumunod at may bagyo palang haharapin, pero alam ng Diyos na may haharapin kang pagsubok. Alam ng Diyos na may haharapin kang problema. Alam ng Diyos na meron kang bundok na aakyatin. Meron kang haharaping hamon sa buhay na ito. Alam ito ng ating Panginoon at hindi po siya yung walang pakialam po sa atin. And gusto lamang niya po tayong matuto. Meron kasi po siyang kailangang ituro sa atin na hindi mo matututunan ng every Sunday, upo tayo rito, hello, hi, kamay-kamay, pray naman tayo dyan, sige, bye-bye, uwi na kami. You will not learn it here. Not even in the prayer meeting, not even in the fellowship in the lobby, not even in your C2S, not even in your devotion, but you can only learn something very important experience and lesson in life kapag ka hinayaan ng Diyos na dumaan ka sa bagyo ng buhay. Nadinig niyo po ba ako? Sabi mo nga sa katabi mo, bagyo daw. Anong signal kaya ang pinag-uusapan natin? Wala na ba talagang pakialaman Diyos? Gusto ba niya talaga tayong bagyuhin? Yung ba ang gusto niya? No! He cares about us. He's not being careless. He is in control. He holds you by His hand. He knows kung hanggang saan ka lang. He knows kung hanggang saan ang limit mo. Hindi ba 1 Corinthians 10:13? He will not give you trials, temptations beyond what you can bear. So kung ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang hirap, ano man ang laki, gaano man kasakit, hanggang doon lang yung ibibigay ng Diyos sa'yo. Kasi alam niya, pag lumagpas pa ng isang guhit yan, baka hindi mo nakayanin. And so, kung hindi mo naman kinakaya, ang sabi doon, but kung hindi mo nakaya, He will make a way for you. Amen. So alam naman ng Lord, He is not careless. He knows kung anong dosage lang ang ibibigay sa atin. The important thing is that in that storm, in that problem, in that stress, in that situation, in that trials and hardships and difficulties and hurts, may gusto kanyang matutunan. So ano kaya ito na gusto ng Panginoon na matutunan? Hindi ba, Lord, pwedeng sabihin mo na lang kung ano ba yung gusto mong matutunan namin? But thirdly, just to move on, Jesus has not forgotten them. So ito naman yung isang sigurado. Remember, they are set to go to the other side of the sea, the lake,
And that place is called Gennesaret. And people are waiting there, nakaabang na sila, andyan na yung mga magpipray sa atin, andyan na yung mga magmi-minister sa atin, andyan na yung mga maglelehan sa atin, that we would be receiving healing and deliverance and salvation. Nandyan na sila, nasa dagat na sila. And Jesus Christ, pinauna niya itong mga disciples. While He went up the mountain, alone, and prayed on that mountain alone, but He can see the boat as they travel, as they cruise the sea. And He knows may bagyong dadaanan ang mga disipulo niya. And I believe He was there and He was praying not only for Himself, but He was already interceding on behalf of His disciples. And between these 5,000 people na kanilang naministeran, and the place of Gennesaret, another na pagmi-minister na naman that would, require their time, themselves, their talents, efforts, and everything. In between, bakit may bagyo pa, Lord? Bakit may ganun? Di ba pwedeng pagdating namin doon, nagising na lang kami, ay sarap, nakapagpahinga din. Ano po? So parang, but hindi ito po yung plano ng Panginoon. Ang bottom line dito is, hindi ka kinakalimutan ng Panginoon. He is in control. He knows what's going on. He knows the coming storm. He knows what is waiting for you on the shore. Alam niya lahat na nangyayari sa'yo, and He is praying for you. He is interceding on your behalf. At naroon siya sa kanan ng Ama, and I believe, nananalangin sa doon, makaya mo ito, maging matibay ka, huwag kang bibigay, malagpasan mo itong lahat, at mapagpala ka sa mga karanasan na ipaparanas ng Diyos sa iyong buhay. Amen. God never forget. He is not forgotten us. Siya po ay nakaalala, nakaalalay, at tayo po'y Kanyang pinapanalangin. Amen. Sige po, palakpakan naman natin ang Panginoon. And sometimes we thought, yung pong pananampalataya ay lalago kapag marami kang nakitang mga miracles. And probably it helps somehow. Nakita mo yung bulag naging pipe. Ay hindi, naging nakakita. Ganyan, di ba? Yung pipe nakakita, ay hindi, nakapagsalita, di ba? And miracles happened, and you're so happy to witness all these things, and you just want to thank the Lord and praise the Lord, and a lot of miracles going on. But the Bible, if you will notice, in the Old Testament, ang pinakabongga, ang pinaka out of this world, ng mga supernatural na mga miracles, bumuka ang Red Sea, pinakain sila sa wilderness, and hindi nasira ang mga sapatos or mga sandal sila, lumaki sila na ang damit ay lumalaki din. Imagine, wow. And hindi nasisira, hindi sila nagkakasakit. They were so protected by the Lord, and they were supplied throughout these 40 years of their in the wilderness. Ang daming miracles sa Egypt. Pero ano po ang dulo sa Sinai? Nagreklamo pa. Sumamba pa sa Diyos-Diyosan. Ginalit pa ang Diyos. So, ibig sabihin, it's not a guarantee of our growth. Pero, ito pong mga himala na ito na pinapakita ng Panginoon ay isang magandang pangyayari, pero hindi po yan ang paraan ng paglago sa atin. Pero, after a ministry, definitely vulnerable tayo. Napapagod din naman tayo sa ministry. Nangihina din naman tayo. Natutokso rin po tayo. Nagkakamali din po tayo. And so, despite of all this supernatural thing happening, seeing people being saved, being forgiven, and receiving their miracles, and yet, vulnerable pa rin po tayo. And in our vulnerability, marami pong pwedeng madinig tayong boses is no longer from the Lord. And this is why they have to go through this, the sea, and allow them to go through the storm, because it is needed. There is this intention and purpose bago sila dumating sa kabilang shore na wherein they need to minister to many people who need healing, who need touch from God, who needs
forgiveness and salvation and deliverance. So tingnan po natin sa verse 24, ang sabi po rito, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. And so on their way, eto na po yung bagyo, and hirap na po silang to keep it on course. And tayo po, pag may bagyo na po ng buhay, ang hirap na po nating idiretso pa ang buhay natin on course. Amen. Nandun na po yung stress, bangga sa kanan, bangga sa kaliwa, may sa harapan, mayroon pa sa likod. Mga stress, mga problema, mga pangyayari, mga trials na sabay-sabay na parang bagyong bumabangga po sa atin. And you have to keep your ship on course, your boat on course. Kasi baka kung saan ka mapapunta, masisira yung bangka or mapapahamak lang tayo lalo. So we wanted to be sure na, Lord, diretso lang ako sa iyo. Diretso lang ako sa gusto mo. Diretso lang ako sa plano mo. Ayoko malihi sa kaliwa. Ayoko mapunta sa kanan. Diretso lang po ako sa iyo. And that is what they're doing, keeping their course on track. Ang hirap nun. Nasubukan mo na ba? Na masakit na ulo mo, meron ka pang aalalahanin ng mga problema. Ano po? At tapos kailangan mo pang manalangin, kailangan mo pang mag-minister, kailangan mo pang, gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Parang, how can you keep your course straight? How can you keep that boat on course? Ang hirap, di po ba? At ito po yung may gustong ituro talaga ang Panginoon sa mga disciples. So hindi po ito mga aksidente nangyari lang. Talagang hinayaan ng Lord na lumusong ka sa problema. Maramdaman mo ang yanig, ang bagyo, ang lakas, ang magnitude ng mga alon, ng mga hangin, ang bagyo itself. Pagkatapos, bigla na lang. Sabi dito sa verse 25, Jesus comes walking on the water. Sa Mark 6:44, iba po ang rendering ni Mark. At ito po yung mas naka-align doon po sa usual na ginagawa ng Diyos sa Old Testament. He was about to pass them by. Alam mo yon, yung nasa bagyo ka, ganun-ganun ka. Tapos si Jesus Christ biglang yung overtake ang kapa. Wow! Diba? And ito po yung isang revelation dito na something na hindi po natin naiintindihan, and you can only understand when you are in the storm, when you are in trials, when you are so much in trouble, big time pagkakamali, mga napapahamak na po tayo. Hindi mo to mararanasan sa ordinaryong buhay lang. And ito po ay dumating na ang Panginoon, naglalakad siya sa tubig. Lalagpasan pa sila, sabi ni Mark. Now, in reference, when the word pass them by was used in the New Testament, especially by the apostle, it means the Lord wanted you to see something supernatural. Ibig sabihin, the Lord will reveal Himself to you kung sino siya. In the midst of a storm, in the midst of trouble, in the midst of this terrible situation, the Lord will show you, will reveal to you kung sino siya. Kaya kung wala ka doon, wala. Hindi walang revelation, ano po. So tingnan natin sa Job chapter 9 verse 8 kung ano po yung context nito. Sabi rito, He alone stretches out the heavens and treads on the waves of the sea. Kaya niyang mag-tread on the waves. Kaya niya. So it is confirmed and it is been done, and because He is God, He alone, kaya niyang maglagay ng dagat, pati alon, kaya niyang lakaran ng parang wala lang alon, di po ba? Kaya ganun po na hindi na po magtataka, nalagpasan pati yung bangka. And then in Psalms 107 verse 23 to 29, ang sabi rito, some went out on the sea in ships. They were merchant on the mighty waters. They saw the works of the Lord, His wonderful deeds in the deep. For He spoke and stirred up a tempest that lifted high the waves. Nakakita ka na ba nung
waves na iaangat yung bangka mong gano'n, ano. Nung punta kami ng bandang Marigondong Ternate ba yun na dagat doon na, paghapon pala ang waves doon ay yung bangka itataas niyang gano'n, tapos ibabagsak niyang gano'n. Nakatingin ka sa langit, mamaya nakatingin ka na papunta ka na sa dagat. Pagka nasira yung bangka o lumubog kayo doon, naghihintay sa iyo yung mga pating sa kanan. Pag sa kaliwa naman, naghihintay sa iyo yung mga coral sa mga bato. So para bang napakahirap makaligtas doon. And sabi dito, they mounted to the heavens and went down to the depths. And in their peril, their courage melted away. Sometimes it happens when the problem, the trials, the temptations, and the test is so severe. Ika nga. Natunaw yung tapang. Nasubukan nga ba niyo yung nawala ka na ng tapang? Duwag ka na. Kasi parang alam mo na, katapusan ko na to. Tatanggapin ko na lang, parang ganon. And then in verse 27, ang sabi rito, they reeled and staggered like drunkards. Para na silang mga lasing na patumba-tumba. Hindi na sila makatayo ng diretso, trying to, control the ship. And they were at their wits' end. Yung galing nila, yung husay nila, yung kanilang mga diskarte, naubos ng lahat. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. Ito po yung pinanggagalingan nitong kung saan passing by. And He stilled the storm to a whisper. Kapag ka po dumaan na kasi ang Panginoon, siguradong may pagtahimik na magaganap, may pag-resolve na magaganap, may pag-intervene na magaganap. And this is exactly what happened. Suddenly, sabi rito, He stilled the storm. Ano pong nauna? They cried. Yung pala ang pwedeng gawin. Kapag nanghihina ka na, nasa dulo ka na ng iyong lakas, wala ka nang makitang liwanag at pag-asa. Ito pala ang pwede nating gawin. Sumigaw ka sa Diyos, umiyak ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos. At ang sabi rito, He stilled the storm. The sea were hushed. Yung malalakas na wave, yung maingay na hangin, yung mga hampas na malalakas na alon, yung magiba-giba na yung barko mo. Then suddenly, shh! Wow! I know, ito po ay hindi po nangyari doon lamang. Pero yung passing by na yon is just telling and letting the disciples know how powerful is their God. That their God is not something na estatwa na nakatayo sa pader, sa corner, sa altar, na may mata, hindi makakita, may tenga, hindi makadinig, may kamay, hindi makatulong, may paa, hindi makalakad. You know what I'm talking about, di ba? Na kung saan kapag ka may baha, bubuhatin mo pa siya kasi baka siya mabasa, malunod, o kaya pag may sunog, ililigtas mo siya. So parang natanim sa isip natin yun na ako magliligtas. Kaya naman pag hindi ka na niya mailigtas, hindi mo rin mailigtas ang sarili mo, wala na tayong magawa. Kasi limitado na ang ating understanding about who God is, who Jesus is. At dito po, sa experience na ito, the reason why He is allowing that to happen and He allowed that to happen, kasi po, nagpapakilala si Lord Jesus Christ ng mas malalim pa before going to the next other side of the sea, before ministering to the next town, yung Gennesaret, na kung saan there is a need for healing, there is a need for salvation and deliverance. Hindi sila pupunta ron kasi may diploma, hindi sila pupunta ron kasi graduate ng CLDP, hindi sila pupunta ron kasi may C2S sila, nakuha na nila, naging mentor na sila. But gusto ng Panginoon, pupunta ka doon kasi naranasan mo ako ng personal, naranasan mo ako sa buhay mo, nakita mo kung anong kapangyarihan ko, nakadaop palad mo ako, nakatawag ka sa akin, at natanggap mo ang kaligtasan sa oras ng iyong panganib. Amen. Well, sa verse 26, nakita na nga nila si Jesus. And guess what? Hindi nila nakilala si Jesus. Akala nila multo. Minsan nangyayari na akala natin ito'y isang pangyayari lamang na suddenly ay may himala and you fail to recognize. They failed to recognize nagalaw na pala ng Diyos, himala na pala ng Diyos,
kilos na pala ng Diyos. Why? Because they are not expecting na si Jesus Christ na umakyat sa bundok, na sila'y nasa laot na, uunahan pa sila sa gitna ng dagat, na ang lakas ng alon at may bagyo. Naintindihan niyo po ba? Parang sa isang tao, ang hirap namang unawain ito. Paano mo nagawa? Paano ka nakalakad? Alon-alon. Buti na lang sa Old Testament, sabi walang alon sa kanya. Diretso lahat yan. And the reason why they were not able to recognize Him is because they are not expecting Him. In the midst of your trials, in the midst of testings and your problems and challenges, are you expecting Jesus to help you? Nag-e-expect ka ba na darating siya? Nag-e-expect ka ba na tutulungan ka? Nag-e-expect ka ba na siya ay kaya kanyang iligtas? Nag-e-expect ka ba kay Jesus na walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya? Kaya in verse 27, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako to. Don't be afraid. It is I, sabi niya. So, bakit po nila hindi na-recognize? Bakit kailangan pa ni Jesus na magsabing, ako ito? Probably, number one, sabi nga rito, the eyes are blinded by the storm around them. They cannot see that Christ is coming because their eyes, their hearts, their minds are full of waves and wind and rain. They are focused on the storm. They do not expect Jesus to come. Sometimes it happens to us. We do not expect na siya pala ang tutulong, na siya pala ay pwedeng tumulong, na siya pala ay makapangyarihan, at sinosolo natin madalas ang problema. Kinakarga natin sa ating sarili. At dahil nga, nakapokus tayo sa problema. Nakapokus tayo sa trials. Kasi naman itong, ang laki-laki kasi ng problema. Ang laki-laki kasi ng pagsubok. Kaya lang lalo mong tinitigan, lalong lumaki. Amen. And the reason why Jesus Christ doesn't want you to meditate on that problem, on that testings, on that trials, on that temptation, kasi alam niya, ganito mangyayari sa'yo, you will be terrified, you will fear, and magkakaroon ka talaga ng anxiety, kaya naman hindi nila naisip na si Jesus pala ito. Pero si Peter recognized, it's Jesus. Not only that he recognizes Him, but he put his faith on Him. And so, sabi niya, Lord, if that is you, tell me to come to you on the water. So, ito pong tanong ni Peter ay may tapang at may katalinuhan. Wisdom and courage. Gusto muna niyang malaman kung ikaw nga ba yan, Lord. Gusto kong madinig ang boses mo. Gusto kong sabihin mo sa akin, kung ikaw nga yan, sabihin mo sa akin, ako ay lumakad sa tubig, lalakad ako sa tubig. So it's a wisdom. Hindi tayo basta tumatalo na lang kung may nadinig ka, akala mo sa Panginoon, hindi pala sa Panginoon. So that's why it is important to know the Word of God. It is important that the Spirit of the Lord, we are sensitive sa Espiritu ng Panginoon. Amen. And sometimes napapahamak po tayo kasi we are not familiar with the voice of the Holy Ghost. Busy kasi tayo sa FB, busy kasi tayo sa social media. Ang nadidinig na natin si TikTok at saka mga videos and all those things in the social media. Hindi na tayo sanay makinig sa Holy Spirit. May mga decision kang gagawin, may mga pupuntahan ka, may mga gagawin ka. Hindi mo na natinig na sabi sa iyo ng Panginoon, huwag kang pupunta dyan, huwag mong gagawin mo yan, huwag mong ituloy yan. Kasi nga, hindi mo matinig, tumuloy-tuloy ka pa rin. But God knows may storm na dadaanan ka. May problema kang pupuntahan. May pagsubok ang malaki. At buti na lang itong Panginoon po natin talagang gagamitin niya ang anumang na-miss nating pakikinig sa kanyang guidance to teach us a lesson. To make us a better person. To make us wiser. And ito pong si Peter, halimbawa po, na nagtanong muna sa Lord, sa'yo ba yan?
Ito ba ang gusto mong pasukin ko? Ito ba ang gusto mong maging kapartner ko? Ito ba ang gusto mong plano? Ito ba yung gusto mong maging desisyon namin? So nagtanong muna si Peter, kaya sabi ng Lord, come. And then Peter got down of the boat, walked on the water, came toward Jesus. Parang ang dali lang, ano? Pero napakagaling, ano po, na we heard from the Lord and we can confidently do what the Lord told us to do because we heard it, because we asked, and sinagot tayo ng Panginoon. And maraming reason bakit ayaw nating kasing mag-step out of the boat or tayo po ay hindi sumusubok aside from because we are not hearing the word of the Lord and we are not consulting our God. And number one is because of course, sabi po rito, because of course it's water. And it's impossible to walk on the water as human beings. Tama po. And of course, katawa-tawa ka naman. At sasabihin mo sa mga tao na, sige, lalakad na lang ako sa tubig papunta dyan. Ano po? Siguro yung hanggang tuhod lang pwede pa. Pero yung ikaw ay dagat na, siyempre, it looks foolish. And of course, pagka ikaw ay aalis sa bangka, may bagyo pa, at malalim ang dagat, it's really dangerous. It is the safest place to be is in the boat. Kaya lang yung mga kasamahan mo, of course, ayaw kang umalis, ayaw mong subukan, sandali lang, huwag mo kaming iwan, kailangan ka namin dito. And andun pa na ikaw ay paparatangan na sobra naman ang faith mo. Baka hyper faith na yan. Baka hindi na yan sa Panginoon. And iiwan mo kami. So, yan po yung ilan sa mga reasons. But there was only one reason to get out of that boat. Because Jesus said, come. Come. Wala nang ibang dahilan. Wala nang ibang bagay. Siya po'y sumunod lamang. Siya po'y nakinig sa boses ng Panginoon. At siya po nga ay lumakad. Sabi nga po dito, then Peter got down out of the boat, walked on the water, come toward Jesus. Nasubukan niya ba yon? Sumunod ka. Sinabi ng Panginoon, humakbang ka. Pero just like Peter, ano po nangyari? Then it all begins to go horribly wrong. Bakit po? Bakit po naging sobrang parang may mali, Lord? Bakit parang lalo ako nasaktan? Bakit parang akong lalong napapahamak dito? Bakit parang palubog na ako? Bakit, Lord, ganon? Papunta ako sa iyo. Sumunod naman ako sa iyo. Something is terribly wrong. Sometimes yung mga tao naman, pinapanood ka lang na lumubog. Yan kasi, yabang-yabang eh. Kala mo, laki ng faith niya eh. Wala naman palang ibubuga. You know, sometimes ang sakit naman ng mga ganon, di ba? And the reason why is that when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. And the main reason is that his eyes had moved off Christ. Nawala na yung paningin niya kay Christ. Hindi niya na makita si Christ. Hindi niya na nakita na siya ay kayang magligtas. Siya ay Panginoon, na kinaya niya nang iligtas siya on that cross, dying on the cross, or hindi na nakita, hindi na natin naalala kung gaano kapangyarihan ng Panginoon. And na-focus na po tayo doon sa mas nararamdaman nating hirap, nararamdaman nating problema, yung mga obvious na mga pagkakamali, na-focus na po tayo doon. At palubog na rin po tayo sa malaking pagkakamali natin. Pero ano pong sabi niya? Lord, save me. Anong sabi niya? Cried out. He cried out. Peter cried out. Ano po yon? Siya po talaga ay humingi ng tulong. Siya po ay sumigaw. Siya po ay umiyak. Ang sabi niya, Lord, save me. Abay, hindi ka ba naman mapasigaw? Hindi ka ba naman mapalakas ang boses? Lumulubog ka na. Kaya dinampot siya ng Panginoon. Palubog na eh. At inangat siyang ganon. Sabi ng Panginoon, bakit ka nagduda? So, sa oras na tayo po ay nagkamali, meron po ba ditong hindi nagkakamali?
pwede na pong exempted. Meron po ba ditong hindi nagkaroon ng malaking maling desisyon? O tayo po ay nasadlak sa isang messy situation na hindi mo akalain na ikaw ay mapapapunta sa ganong klaseng kalagayan. Ang ganda-ganda ng buhay ko, matinong-matino ang lahat sa akin, and then nangyari bigla ito sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari ito sa atin. Just like Peter, sumunod lang naman ako sa'yo. Sabi mo, lumakad naman ako, pero lumulubog ako. Bakit? Kasi napapunta yung paningin niya sa iba, hindi na kay Christ. And it happens to us, kasi tao lang naman tayo. Amen. Kung saan-saan na tayo napatingin. Natutok na tayo sa problema, sa mga pagsubok, sa mga hirap, sa mga imposibleng sitwasyon, natakot na tayo at nagsimula nang magduda tayo sa Panginoon at lumulubog na rin tayo. But brothers and sisters, the only thing to do, just like Peter, is to cry out to the Lord. Isang sigaw, isang iyak. Lord Jesus, save us! Save me, Lord Jesus! Lumulubog na po ako. Napapahamak na po ako. Sobra na pong nahihirapan ako. Save me, Lord Jesus. Amen. Hindi ko yung magwawala ka sa kalsada at hahanap ka ng mga taong, kundi sa Panginoon tayo lalapit. Sa Panginoon tayo iiyak. Sa Panginoon tayo tatawag. Amen. Ang heart po ng message dito talks about growth and about experience of walking on water, which is faith. Amen. Lahat naman tayo, gusto natin mag-faith kay Lord, manampalataya kay Lord. Gusto naman natin na yun ang makita ng Lord. Lord, I believe in you, Lord. I have my faith on you, Lord. I am holding on to you. Kaya lang, there is also a need for us to experience yung nagkamali ka at lumulubog ka na. Pero kapag lumulubog ka na at alam mong lalamunin ka na ng dagat, ano ang sabi sa salita ng Diyos? Tumawag ka sa Panginoon. Lord Jesus, hindi ko na ito kaya. Lord Jesus, tulungan mo po ako. Lord Jesus, iligtas mo po ako. And that's exactly what happened. And ito po yung tinatawag na gusto ng Panginoon na kung saan inaalaw niya ito na dumaan tayo sa bagyo, dumaan tayo sa pagsubok, hindi dahil tayo po ay kanyang pahirapan o tayo masaktan, kundi gusto niya na tayo po ay umiyak sa kanya, maranasan natin ang kanyang kapangyarihan at tayo po ay kanyang mailigtas na kung saan doon po magsisimula na tayo po ay lalago. God has to allow you to walk on the water. And God has to allow you to sink on that water. That is the only way. Kasi pag hindi ka lulubog, hindi ka nagkamali, hindi ka pumalpak, at hindi mo naranasan na parang lumulubog ka na, hindi ka naman iiyak kay Lord eh. Amen? And sometimes He has to allow you na magkaroon ka ng ganong experience para maalala mo naman siya. Amen? Na siya ay Diyos, makapangyarihan, concern siya sa iyo, at gusto niya na hindi ka lang masaya, gusto niya na hindi ka lang parang may ministry ka lang, gusto niya na lumago ka, tumibay ka, mag-mature ka, para na sa ganon, mas taas na level pa ng paglilingkod ang maibigay ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Hindi mo alam, baka mamaya dahil sa sobrang dami ng pagsubok mo, makasulat ka na ng libro. Diba? At yung libro mo na yun ay magiging blockbuster, ang daming babasa kasi ang dami palang taong dumadaan sa pagsubok. And your life, your experience has become an inspiration, an encouragement. Dahil totoong buhay ito at totoong Diyos ang ikinuwento mo na pwedeng mapaniwalaan ng mga tao at sila din naman ay maligtas. Amen? Hindi mo alam yung mga talento mo na hindi naman lumalabas dati, biglang lumabas. At ngayon magagamit mo na ito para i-expand ang kingdom, para mag-contribute ka. At hindi mo alam, gagamitin din pala ng Lord yung sarili mong karanasan na ito para Kanya kang pagpalain. Amen. Well, yun nga po, malungkot. Minsan, people only come to see miracles.
But that will not cause us spiritual growth. But it is in experiencing suffering that drives our soul to cry to Christ for salvation that will result to true growth sa ating mga buhay. Like Peter, when we are sinking in trouble, sinking in problem, when we cry unto Him and to save us, He came and saved us, and that we will never forget. That will make us strong to face any storm na darating pa sa ating buhay. Sapagkat, I tell you, habang buhay ka, may bagyong darating, may bagyong haharapin. Pero ang Panginoon, inihanda ka na, pinatibay ka na, pinalakas ka na, pinalago ka na, para anuman ang harapin mong buhay, kaya mo nang tayuan, kaya mo nang manampalataya, kaya mo nang tumulong sa iba, para sila din naman ay maligtas ng ating Panginoon. Amen! When was the last time? Or when was that time when hindi mo kayang kalimutan na niligtas ka ng Diyos? I have experienced na hindi ko kayang kalimutan kung paano ko niligtas ng Diyos, kung paano ko binago ng Diyos, kung paano ko tinuruan ng Panginoon na narito ako ngayon sa inyong harapan, nangangaral, nabubuhay kasama ang aking pamilya at naglilingkod sa kanyang kaharian. Hindi ako ganito dati. Pero binigyan niya ako ng isang karanasan, niligtas niya ako sa isang siguradong kamatayan at kapahamakan at pagkasira ng aking buhay. At hindi ko malilimutan yon na siya'y umabot sa aking kamay, na siya'y nagligtas sa akin, na siya'y nagbago sa aking buhay. And this is the reason why God is to give you some experience in this life. Mamarkahan niya ang araw ng iyong karanasan na yon, na kung saan tumawag ka sa Kanya, inabot ka niya, at niligtas ka niya. At yun ang isang nais ng Diyos na mangyari, na huwag mong malimutan yung araw na yon, yung karanasan na yon, na minahal ka niya, pinatawad ka niya, binigyan ka niya ng bagong buhay, pinagpala ka niya, at narito ka ngayon upang sa Kanya ay magpasalamat at maglingkod. In verse 32 it says, when they climbed into the boat, the wind died down. Talaga, Lord? Bakit naman, Lord? Ba't mo pa kami pinabangga sa malalaking alon, sa mga bagyo? Ba't hinayaan mo pa akong lumakad sa tubig at lumubog? Eh, pwede naman palang sumampa ka na lang at tahimik na ang lahat. Bakit, Lord? Diba? Minsan naisip natin, Lord, nagpapatawa ka ba? Tapos sa verse 33 din, tumahimik na ang hangin. Pero, ito po naging resulta. Then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Truly, you are the Son of God. I think this is the kind of situation and experience that the Lord wanted us to go through with. So that just like the apostle, we would fully understand who Jesus is in our lives. What it meant to have Him as our Lord and Savior. That only through that kind of experience in this life that we would be able to comprehend and understand that truly He is the Son of God and truly He is my Savior. And that is the only time that we can offer Him through worship. Sabi nga, whatever happens, fix your eyes on Jesus.
Walk by faith. And when you start to sink, call on His name. He will save you. And people who saw what happened will be amazed. People will begin to understand. People will begin to acknowledge, totoong may Diyos, totoong buhay ang Diyos. At tayo naman ay will cause that experience, the trials, that mistakes, all those problems na ating sinagupa will make us grow in the faith. At magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, na sa sobrang lalim nito, malalim na rin ang pagsamba natin. Hindi lang isang awit, kundi awit mula sa puso ng may pagsambang tunay, may pasasalamat sa ating Panginoon. At ina-acknowledge na totoong siya nga ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Tumayo po tayong lahat. Umawit po tayo sa ating Panginoon. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind.
traveled and crossed the lake to the other side and landed in the town of Gennesaret. And when they ministered again, they're no longer the same people. They have personally encountered Jesus. They have personally experienced the power of Jesus. And so when they went there and ministered to the people, they are no longer ministering because they have seen or because they have been taught, but because they have experienced that Jesus is alive. That Jesus is Almighty God. That nothing is impossible with Him. That Jesus is true. He is our healer, our salvation, our deliverer. And the same thing happens to us. As we allow the Holy Spirit, as we allow Him and allow us to go through some problems and situations in this life, the Holy Spirit is there to take care of us. Aalalayan po tayo. Because sa susunod na pupuntahan natin would be another level of growth, another level of experience, another level of goodness and blessing and healing of our God in our lives. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Ikaw lang po nakakaalam kung ano po ang pinagdaanan po ng bawat isa. But thank you for your revelation. Thank you for your word to each and every one of us. That, Lord, you wanted us to fully understand. And as we go through the storms of life, the winds, the waves, oh Lord God, and all this storm that is being allowed, oh Lord God, na madaanan po namin, you are going to reveal yourself. You are going to speak to our hearts. And Lord, you will lead us as we begin to sing, to call on your name, to cry out to you. Lord Jesus, hindi ko na to kaya. Lord Jesus, lumulubog na po ako. Lord Jesus, wala na po akong pakiramdam, wala na po akong nakikitang magagawa ko pa. Lord Jesus, nawawalan na po ako ng pag-asa. Pero Panginoon, sabi mo, cry out to you. And here I am today. I am crying out to you. Lord Jesus, save me, Lord Jesus. Save me, Lord Jesus. Deliver me from all my troubles. Deliver me, O God, from all my troubles. Buhay. Salamat, Panginoon, ang pagliligtas ay nagaganap at nangyayari na. As we call unto your name, as we cry out to you, as we cry out, Lord, save us. Salamat, Panginoon, katulad ni Peter, iaabot mo ang aming mga kamay upang kami iahon, upang kami itayo, upang kami itaas, Panginoon, upang kami tulungan, upang kami iligtas, Panginoon. At yan ang siyang nagaganap at magaganap pa. At Panginoon, salamat sa lahat ng karanasan na ito. Lalo ka namin makikilala, lalo kaming lalalim, lalo kaming lalago, at lalo kaming makapaglilingkod sa iyo, Panginoon, na higit pa sa dati. Hallelujah. Harabasa, karabasanda, hallelujah. Harabasa, karabasanda, ikaw ang pag-asa namin. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. And Lord, we can say from the bottom of our hearts, truly, you are the Son of God, our Savior. Truly,
You are the Son of God, our Savior. Salamat po sa araw na ito na nangusap ka sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na ang Diyos na aming tinanggap ay hindi Diyos na nakasulat lang sa papel. Hindi Diyos na kinukwento lamang. Hindi Diyos sa isang isip lamang. Kundi ang tinanggap naming Diyos ay buhay, nakikinig, nagpaplano, may pakialam, at inihahanda kami para kami palakasin, palaguin, at pagpalain. Salamat, Panginoon. Hayaan mo naman na sa amin pong paghayo, matulungan namin ang iyong gawain. As we give our tithes and offerings, we also give to you our full trust and confidence that you will be the one to bless your people. You will be the one to provide to all our needs. You know our needs. Alam mong kinakapos, alam mong malaking pangailangan, alam mo nangyayari sa bansang ito. But I pray that as we give, you shall prosper your people. You shall supply for all the needs of your children. Hindi sila mangangailangan, hindi sila mauubusan. But Lord, you will make a way to bless your people financially, materially, O God, emotionally, O Lord God, physically, O Lord God. Pagpalain mo ang iyong mga anak sapagkat sa iyo kami nakatingin, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nananampalataya, sa iyo kami, Panginoon, kumakapit. Halabarasan karaman ka, hallelujah. Halabarasan ka, Lord. Salamat, Lord, sa pagsamantala naming pag-iwa-hiwalay. Kasama namin ang Banal na Espiritu. Anuman ang dadaanan pa namin, kasama namin ang Banal na Espiritu. At kung sakali mang kami nalalagay na sa alanganin, salamat, isang tawag lang namin sa iyo, sa aming pag-iyak sa iyo, ay tinitiyak mong nakikinig ka. At anuman itong pagdadaanan pa namin, Panginoon, ito lamang ay upang kami palakasin at palaguin. At lalo pa, Panginoon, makatanggap kami ng mga panibagong pagpapala sa buhay na ito. At higit sa lahat, ang lalo pa kaming maging effective na tagapaglingkod mo sa pagliligtas pa ng marami pang kaluluwa. Iyo pong patuloy na ang mga anghel ay sa amin nga ay ipadala. As you have said in Psalms 91, they are charged over our lives to watch over us, to take care of us, to see to it that we are away from all dangers and accidents, O Lord God, that we are provided, that your covering is upon us, O Lord God, and you shall lead us in every way, O Lord, to see to it that we are guarded and protected by your angels, O God, assigned to each and every one of your people. And it is the longing of our hearts that wherever we are, Father, that our fellowship will continue. That, Lord, wisdom will continue to flow as we fellowship with you through your word and through worship. And that every day a new revelation will be given to your people. And a new height of faith and level of relationship will be established. Marami pong salamat sa pribilehiyo na minahal mo kami. Inangkin mo kami at inaring ganap bilang iyong mga anak. Kaya naman kami, Panginoon, ay nais lamang namin sa iyong ibalik ngayon sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. God bless everyone and see you again next week po. Meron po tayong prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. At live po tayo sa ating page. At the same time po, meron po tayong physical dito sa ating sanctuary. And syempre, every Saturday, meron po tayong Youth Empowered Imus. Kasabay po nito ang Young Adult Ministry. At kasabay po nito, meron po tayong upcoming Yeya Camp. If interested kayo to join, ayan, just register outside. At syempre po, next Sunday, hope to see you all